Good morning guys! Ganito ang araw-araw kong gawain sa pagpiprepare, sa pagpunta at pag-aasikaso ng mga alagang kambing. So dito ay maaga kaming gumigising para maghanda sa pagsusuga ng mga kambing. Hindi nyo nga pala natatanong, napakalaking tulong sa katawan ko nang ako ay mag-alaga ng mga kambing. Dati-rate ay alas 8 umaga na ay tulog pa ako. Kaya sa aking paggising ay parang lambutin ang aking katawan. Ngayon, palibhasa may obligasyon na ako na busugin ang aking mga alaga. Alas 6:30 pa lang ng umaga ay sure na babangon na ako para hindi masyadong mainitan sa sikat ng araw ang aking mga alaga. Dahil ilang oras din naman bago mabusog ang mga alaga kong kambing. Nagsusuot na ako ng buta dahil baka makagat ng ahas. Masukal kasi ang aking pupuntahan. Uunahin muna natin ang medyas para hindi lamigin ang aking mga paa. Siyempre matanda na, dama natin ang lamig ng loob ng bota kapag walang medyas. Ayan, at tapos na tayong magsuot ng bota. O ayan guys, magdadala pa ako ng aking kutsilyo. Siyempre may kaluban, baka makakita ko ng ahas, wala man lang akong pantaga. Okay, magsusuot naman tayo ngayon ng manggas. Proteksyon sa init ng araw. Para naman hindi masunog ang balat natin. Para hindi masyadong halata na maitim. O guys, andito na ako sa kulungan ng mga kambing ko. Nilagyan ko ng lock to eh. Siyempre, baka makatuwaan mahirap na. Medyo may kamahalan ang aking mga kambing. Sayang naman kung madudugas. Hehehehe. O ayan na, papasok na ako sa aking ginawang kulungan ng mga alaga kong kambing. Makikita niyo ang laki ng aking inahin. Hindi ito purong Tagalog, may lahi ito. At saka syempre, matataba dahil alagang-alaga ko ito, no? Yan, tinanggal ko ng aking mga trapal. Protection ko iyan pag umuulan sa gabi para hindi ang piyasa ng aking mga alaga. Kawawa naman kasi pag nabasa sila. Siyempre may mga anak. Mahina sa ginawang mga kambing, lalo na ang maliliit. Baka magkasakit at mamatay, di sayang lang ang pagod ko. Kaya kailangan lagyan ng proteksyon. So ayan, nakita nyo na si Bunso. Dalawang anak niyan. Kaanak pa lamang niyan, mga 5 araw pa lamang. Si Bunso ay anak ng matandang inahin. Tapos yung matandang inahin, may anak na ulit na parang tupa, si Beauty. Si Beauty nakakatuwa kasi ang siglan niya. Tapos, laging lumulundag sa katawan ko. Sayang nga sa totoo lang, ay 2 yan, kaso namatay yung isa. 1 linggo lang siyang inianak. Kasi nagsugat ang pusod, hindi ko agad nakita. Ayun, hanggang sa inuhod, huli na ng gamutin ko. 3 days after, namatay din. So guys, akin ang isusuga ang matandang inahin kasama si Beauty. Hindi pa kasi pwede si Bunso dahil yung mga anak niya ay maliliit pa. 5 araw pa lamang siyang ipinanganganak. Baka mamatay sa sugahan yung mga anak ni Bunso. Kaya yung matandang inahin na lang at saka si Beauty ang aking isusuga. Actually, hindi ko pa tinatalian si Beauty, 2 buwan pa lang siya. August 16 kasi siya ipinanganak. Kaya hindi siya itinatalian agad. Ika nga ay alpas pa siya. Kawawa naman kung siya'y akin agad itatali. Ay, sumunod si Bunso. So, ibabalik ko na lang siya sa kulungan mamaya para kasama niya ang kanyang mga anak. Kasi babalik din naman yan. Kaya lang, ay baka maligaw. Okay guys, bago ko balikan mga 2 oras para ilipat ang kanilang kainan. Ganun guys, para bago ko iuwi, busog na busog sila sa hapon. Minsan kasi pinapastol ko pa yan para talagang mabusog. So ayan mga meme, ilalabas na ang mga kambing at dadali na sa bukid para mapakain. Ayan po, nasa labas na ang mga kambing. Dadali na po sa bukid, mga sirloin at smirline. Ayan na po, naglalakad na po si Papshi. Dadali na para mapakain ng mga damo. Hindi po yan damong nakakahay ha. Baka makala nyo damong nakakahay yan. Ayan po ay damong kinakain ng mga hayop. Okay. Ayan mga friendship, naglalakad na po sila papunta sa kainan ng mga kambing. Medyo malayo po ang ating kuha. Ayan po, Yan.
tumatingin pa dito si Papsi. O ayan, liliko sila diyan para dun kumain, mapakain si mga Koti. Koti, Koti. Ayan na po sila. Kumakain na po ang mga kambing, tangan-tangan ni Papsi. Eh, si Inahin, ay naman si Bunso. Ay naman ang anak ni Inahin, si Beauty. Beauty! Beauty! Ang ganda-ganda ni Beauty, kaganda, parang tupa. O, naihi pa si Bunso. Tota kahit kailan talaga 'to, yung lalabas, iihi sa labas. Oh, 'di mo nga? Oh, oh, 'yan. Ayan po, mga Mamshi and Papshi, iiwan na po namin yung kambing dahil maglilinis naman po kami ng kanilang koral. Mahirap po kasi pag hindi nililinis, baka mamaho, nakakaya sa mga neighborhood, alam nyo na. Yan po, naglalakad na po si Papsi papunta ng kulungan ng kambing. Maglilinis na po siya ng kulungan ng kambing. Medyo palinga-linga po si Papsi kasi tinitignan niya yung mga kambing baka sumunod sa kanya. Kasi tuwing aalis siya at iwanan niya, sumusunod sa kanya. O, ayan na po si Papsi. Nasa kulungan na po siya ng kambing. Start na po siya maglinis ng kambing. Pag naglilinis po si Papsi ng kambing, naglalagay po yan ng sabon at Clorox para hindi po mamaho at mamanghe. Para hindi naman po nakakahiya sa ating mga neighborhood dahil maraming katabi ng neighborhood. Yan po, nagwawalis-walis muna si Papsi, tanggal-tanggal ng mga eklabong ng mga kambing. Oh, maraming eklabong mga kambing, mula taas hanggang baba. Yan po, nagtatanggal na po siya ng mga eklabong ng mga kambing. Walis-walis para maging malinis. Yan po ang ating si Papsi. Bago magsuga ng kambing, naglilinis na rin po siya ng kulungan. Ayan, paikot yan. Hanggang ilalim, nililinis niya. Mga friendship.
po, mga friendship, si Popshi, magmi-mix na po siya ng panlinis ng kulungan ng kambing. Yan po ay tubig. Lalagyan po niya yan ng Clorox at sabon para mabango ang kambingan. Maging fresh ang amoy kahit ang kambing ay mapanghe. Ayan, nag-prepare na si Popshi ng panglinis ng kulungan ng kambing. Nilagay siya ng Clorox. After niyan, maglalagay din po siya ng sabon para maging amoy fresh ang kulungan ng kambing. Kasi po, siyempre kahit papano, hayop yan. Medyo may kapanghihan. Kaya maaalis yung panghe at magiging amoy fresh po yung kanilang kulungan. Ayan, nagwawalis na si Popshi, binubuhusan na niya ng Clorox sa may sabon ang kulungan ng kambing. Ang bango po ng amoy niya, pag yan po sinubukan natin mga friendship, gawin natin sa ating mga nag-aalaga ng mga hayop. Huwag lang yung basta nag-aalaga, tapos di natin lilinisin. Nakakaya naman po sa mga ating mga, kung may katabi po mga bahayan. Alam niyo mga friendship, ang trabaho namin ni Popshi sa araw-araw, paggising namin ng umaga, siyempre, pray muna, be thankful to God, na nagising kami ng may kalakasan, malusog ang pangangatawan. At tapos noon, babalik na kami sa bahay, mag-prepare naman ng breakfast. After namin mag-prepare ng breakfast, pahinga naman. Ngayon, babalik ulit si Popshi ng mga 10:00 para tignan yung kambing. Ililipat siya ng lugar para hanapan niya ulit ng ibang makakainan. Pagkatapos po ng babalik na po siya ulit sa bahay, papahinga, kakain ng tanghalian, matutulog. After nun, babalik siya ng 2:00, 4:00, 5:00 ho ang uling balik niya. Bubusugin niya yung mga kambing, papastulin niya, at iuwi niya na sa kulungan. Ganyan po araw-araw ang routine namin ni Popshi, mga friendship. Mga friendship, ang duty ko naman, pag hindi ako sinasama ni Popshi sa bukid, ako na ang nagpe-prepare ng breakfast. Para pagdating niya, naka-ready na ang kakainin namin dalawa. Kasama na yung gamot kasi bawal kay Popshi ang malipasan ng gutom dahil may diabetes siya. Kailangan naka-prepare na ang kanyang kakainin.
So, pag wala naman siyang ginagawa at hindi siya gano'n kapagod, siya na naglilinis, siya na nagluluto, siya na ang namamalengke. Katuwang naman niya ako, kasi, ayaw niya akong pagtrabahuhin ng mabigat kasi, marami akong nararamdaman. Hindi sa'kin puwede ang magtrabaho ng mabigat kaya inaako na lahat ni Popshi ang gawain. Pero naawa naman ako siyempre bilang mahal kong asawa at mapagmahal na asawa rin si Popshi, katuwang niya ako sa lahat ng bagay. Kaya lang yung mahihirap na gawain ay siya na ang umaako, mga friendship. Ganyan magmahal si Popshi. Thank you for watching! Mga friendship, please like, share, and subscribe. Till next vlog!